Proverbs 23 and verse number 22, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. And despise not thy mother when she is old. Again, the title of my message this morning, never forget your mother. Let us pray. Gracious, loving God, our Father in heaven, thank you so much for this wonderful day. Thank you for allowing us to worship you in spirit and in truth. And thank you even for this opportunity to celebrate your goodness, for giving us mothers, Heavenly Father, na nag-alaga po sa amin. We pray, O God, that you will use this message this morning to enlighten the minds, particularly ng mga anak, Panginoon. Nawa, ngayon pa lang, magkaroon na po kami ng realization sa kung ano po ang marapat sa pagtratong tama, Panginoon, sa mga nanay, tatay, sa mga magulang na ibinigay mo sa amin. Nawa, dakilang Diyos, gamitin mo po ako to somehow encourage and challenge your people to do what is right in your sight, O God. Again, I would like to commit to you myself and this preaching, O Lord. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. You may now be seated. Never forget your mother. Because I believe the mother, they are worth remembering. Sila po ay tama lang na laging alalahanin. Kung meron mang tao sa mundo na dapat i-consider mo na napaka-importante, yun po ay ang nanay mo. If not of your mother, wala ka dito sa mundo. Undeniably, the Lord used them as an instrument for you to exist dito po sa mundong ito. Kaya nga sabi ko po, kung buhay pa ang mga nanay nyo, lalong napakalaking blessing na marinig po ninyo ang mensaheng ito. Sapagkat kung ang inyong mga magulang ay wala na, kahit na po ma-realize nyo ito, wala na po sa inyo ang pagkakataon upang magawa ang dapat pong gawin sa kanila. Kaya as God is giving you the opportunity to somehow express your love to your mother, so do so. Gamin po natin sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon. Ayon po sa talata, ang sabi po, hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Ilang mga bagay po ang gusto kong talakayin. Sabi ko nga po kay Pastor Norman, sapagkat may mga bisita po tayo, of course, right after this, gusto ko pong puntahan din po sila. Sapagkat tama lang na ako po ang pinaka-leader at ang pinaka-host ng kanila pong pagbisita po dito sa ating pong bansa, sa ministeryo po dito sa Pilipinas, tama lang na sila po ay aking bigyan ng atensyon. But again, ito'y patunay kung gaano kaimportante sa akin ang mga nanay. Na talagang pinili ko po at pinagpasyahan ko po to be here this morning to somehow encourage all of you. Gusto ko pong ma-encourage ang bawat nanay po na nandirito, mga kapatid. And I would like to enlighten the minds of the children, for them to really understand that it is but right for us not to forget our mother. Amen? Not to forget them. Mga kapatid, ilang bagay po ang gusto kong bigyang pansin sa ating pong mensahe. Number one, the care of the mother. Yung kung paano po magmahal. Yung kung paano po magmalasakit. Yun po ang hindi madaling pantayan. Yun po ang hindi madaling pantayan, mga kapatid. Kung papaano na ang isang ina ay mag-alaga, magmahal, magmalasakit, magpahalaga sa kanyang anak. I remember that even the Apostle Paul, he used that to illustrate kung ano po ang pusong taglay ng isang pastor. Kung paano siya dapat mangalaga sa mga members. At kung paano pong doon ipinattern ni Apostol Pablo ang kanyang pagmamalasakit, ang kanyang pangangalaga, ang kanyang pagpapahalaga, ang kanyang pagbibigay pansin sa mga mananampalataya. Sinabi po niya na siya'y parang nanay sa kanyang mga pinangungunahan. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 2 at kanina po ito'y nabanggit ng ating pong Pastor Norman Gatdula. Ang sabi po ni Apostle Paul, okay, malinaw po sa 1 Thessalonians chapter 2. But we were gentle among you, even as a nurse cherisheth her children.
Sa ating pong exposition, yung pong salitang nurse dito ay hindi po tumutukoy sa nurse na nasa ospital. Hindi po ito profession. Ito po, mga kapatid, ay tumutukoy at paglalarawan sa isang nursing mother. Ang ibig sabihin po, the Apostle Paul used the word nurse na ang kanyang tinutukoy ay nanay because as we all observe, ang ginamit niyang salita, but we were gentle among you, even as a nurse cherisheth not her patience. Hindi pasyente ang tinukoy dito na kanyang pinangangalagaan. Even as a nurse cherisheth her children. By that, makikita natin na tama po ang sinasabi ko sa inyo na ang tinutukoy po ni Apostol Pablo, yung gamit niya ng salitang nurse dito is not referring doon sa nurse by profession, pero doon po sa nanay na nangangalaga. Amen? Kaya nga sabi ko, mga kapatid, ito minsan ang hindi natin naiintindihan. Easily sumasagot ka sa magulang mo. Easily nalalapastangan mo sila. Pero isipin po ninyo na kung hindi kanila pinangalagaan, kundi nila tayo kinalinga, kundi nila tayo minahal, kung hindi po sila nagsakripisyo sa atin, nasaan tayo ngayon? Mga anak, ano man ang narating mo ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, yan ay dahilan sa may nanay na nung dinadala ka pa lang, hindi madali ang kanilang nararamdaman. Hindi po magaang ang kanilang sitwasyon. Dinala ka ng 9 na buwan sa kanilang sinapupunan. At nung pinanganak ka, hindi naman kailangan pabayaan ka. Nilingap ka, kinalinga ka, gumigising ng madaling araw, nagsasakripisyo. Kailangan po na bigyan ka ng panahon, bigyan ka ng atensyon. Kahit alanganing oras ng gabi, nakabantayan na halos pati lamok, handa po nilang puksain para wag ka lang masaktan. Yung bawat pag-iyak mo, nandun yung pag-aalala. Kasi di ka naman makapagsalita. Hindi mo masabing masakit ang ngipin mo kasi wala ka pa namang ngipin nung time na yon. Hindi mo masabi kung anong dahilan ng pag-iyak mo. May dinaramdam ka ba? Mga kapatid, di ba torture sa mind yan? Yung hindi mo alam, bakit kaya siya umiiyak? Ano kaya ang dahilan? Bakit kaya? Ano ang problema ng batang ito? Mga kapatid, mga minamahal, nagkataon lang pong Freddy ang pangalan ko. Pero totoo pong nung isilang ako sa mundong ito, laking tuwa ng magulang ko. Tuwang-tuwa po sila. Pero alam niyo po, hindi nung lumaki, dahil di naman po ako lumaki. Nung medyo, alam niyo po, nagkakaisip na, natututo ng sumagot, na-impluwensyahan na ng barkada, tapos hindi ka nahihiya, mas mahalaga pa barkada mo sa magulang mo na kumalinga sa'yo. Diba? Yung barkada mo sa isang iglap po pwedeng iwanan ka dyan. Sa isang iglap po pwedeng nawala na ang lahat ng magandang pinagsamahan. Pero ang magulang mo, kahit ang tigas minsan ng ulo mo, kahit ang kulit-kulit mo, nandyan sila, nakayakap sa'yo, nag-aaruga sa'yo. Mga kapatid, always remember that. Always put that in your mind. Never forget your caring mother. Wag nating kakalimutan. May mga single nanay tayo dito. Tama? Hindi madali ang laban na kanilang kinaharap. Mga kapatid, ang isa po, shout out sa Precious Rubes. Isa sa ikinukonsider natin, si Mami Maan. Diba? Kung paanong sa maagang panahon kailangan itaguyod ang kanilang anak. Dito, may mga single parent po tayo dito. Kinalinga ang kanilang anak. Ang tanong, nililingap ba natin ang naging pagkalinga nila sa atin? You should treasure that. You should thank the Lord for that. Kung paano po na may nanay na hindi biro, kung paano siya mangalaga sa kanyang anak at magmalasakit sa kanyang anak. In Isaiah chapter 49, verse 15, please. Isaiah chapter 49 and verse number 15. Ang sabi po, can a woman forget her suckling child? Diba?
Mga kapatid, pansinin niyo po kung paano na yung pong pagdidiin ng salita ng Panginoon. Dito ho pumapasok yung sinasabi po nila, ang mga anak, madali sa kanila na matiis ang kanilang mga magulang. Pero ang ina, ang nanay, kailanman hindi matitiis ang kanyang anak. Tama po? Mga kapatid, mga minamahal, it is really a great blessing na meron tayong nanay na nagmamalasakit po sa atin. Mga kapatid, the care of the mother. Second, it is also good to always remember and do not forget the counsel of the mother. Diba? The counsel of the mother. Alam nyo, ang isang masakit na katotohanan, may mga anak na kung tutuusin, bago pa siya makarating sa kalagayan niya, dinaanan na ni nanay yan. Dinaanan na ni tatay yan. At ang isa sa role na gagampanan talaga ng mga magulang mo, pagsasabihan ka, papaalalahanan ka, papayuhan ka. Pero minsan o madalas ang problema, may mga anak na nakakabingi sa kanila ang paalala ng magulang. Nakakabingi sa kanila ang payo ng magulang. Makulit para sa kanila ang mga magulang na nag-aalala lang kung bakit nagpapaalala, nag-aalala lang kung bakit nagpapayo, kung bakit ka sinasabihan. But the sad truth is that may mga anak, mga kapatid, na imbis na sila'y maging thankful na merong magulang, may nanay na nangangalaga sa kanila, may nanay na nagpapayo sa kanila, para sa kanila, KJ. Irritating. Mahiya ka. Magulang mo na tinatanawan ng buhay mo, kinaiinisan mo. Naiirita ka kapag ka sinasabihan ka. Nagagalit ka kapag ka hindi mo nakuha kung ano yung gusto mo. Samantalang dapat isipin natin na talagang ang mga magulang hanggat maaari walang ipagkakaitian sa kanyang anak. Hanggat kaya. Yan ang hindi naiintindihan po ng marami. Walang matinong magulang, walang nagmamahal na magulang na ipagkakait ang mga bagay na kaya niya, na kailangan ng anak niya. Kaya lang magkaroon din naman tayo ng kaisipan na baka naman po, kaya hindi mapapangyari. Una, wala po siyang kakayahan. Hindi naman siguro maganda na magnakaw ang magulang mo para lang maibigay ang gusto mo, lalo na kung yan ay luho mo lang. Diba? Mga kapatid, alam niyo po ang malaking advantage, mga anak, makinig kayo. Ang laki-laking advantage kapag ka natuto ka na makinig sa payo ng magulang mo. At napakalaking disadvantage kapag ka aakto tayo na parang mas magaling pa tayo sa mga nanay natin. Di ba? Kailan ka lang nag-exist. Yung mga magulang mo, puno na po yan ng karanasan. Puno na po yan ng karunungan na galing po sa Panginoon. Kaya mga kapatid, always consider and always remember not just the care of your mother, but also the counsel of your mother. Yung payo po nila, mga kapatid. Alam niyo po ang ginamit ni King Solomon. Tingnan niyo po sa Proverbs 1 and verse number 8. Proverbs chapter 1 and verse number 8. Diba? Ang sabi po, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Kaya mga kapatid, ang mambabatas pala sa bahay talaga, si mami. Diba? Siya pala talaga ang lumalabas na congresswoman, mga kapatid. Siya po talaga ang mambabatas kasi tingnan niyo po yung gamit. My son, hear the instruction of thy father. Kumbaga, mga kapatid, nag-i-instruct lang ang tatay. Pero ang batas pala nanggaling kay nanay. Kaya, mga nanay, meron na po kayong talatang po pwedeng panghawakan. Kayo ang dapat sa batas ng mga bagay-bagay sa bahay. Okay? At ang una nyo pong ipairal na batas ay yung batas ng Diyos na mga babae, magpasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Diba? Bilang mga makadiyos na mambabatas, yan po ang una nyong ipasang batas na ang mga nanay, ang mga asawa ay dapat magpasakop sa asawang lalaki. Amen? At yan ang dapat nakikita ng mga anak natin.
Minsan po, proud na proud pa yung mga nanay na siya po yung may malakas na tinig. Proud na proud yung mga nanay. Mga kapatid, mas maganda po na kung susundan tayo ng anak natin, hindi lang payo, kundi yung ehemplo na po pwede nating ipakita po sa kanila. But listen, mga anak, sa usapang anak at magulang, ang sabi po, forsake not the law of thy mother. So mga kapatid, isang napakalaking advantage na tayo po ay may nanay na pinakikinggan. Di ba? Meron pong mga malulungkot na senaryo. Yung pong dati, iritadong-iritado sa boses ng nanay. Tapos nung nawala yung nanay, ang namimiss, yung boses ni nanay. Minsan habang nandyan, di mo naiisip yung halaga eh. Diba? Habang buhay at kasama mo, sabi ko nga, hindi po pinapahalagahan eh. Irritable ka pa eh. Pero gugustuhin mo ba yun? Yun dumating sa punto na kapag ka nawala na sila? Yun ngayon ang hinahanap-hanap mo. Diba? Yun ang namimiss mo. Yung nanay na sinasabihan ka pag mali ang ginagawa mo. Yung nanay na talagang wina-warningan ka kapag ka makakasama sa'yo. Yung ginagawa mo, yung lakad mo. Mga kapatid, never forget your mother. The care, the counsel, and the cry. The cry of the mother. Isang pinakamalungkot na masasabi ko pong parte ng buhay ko, eh yung talagang pinahirapan ko po, ang tawag ko po, inang. Opo, ang galing-galing ko makasagot, pero pagka may nararamdaman ako, pagka may sakit po ako, inang ko. Yung bang tuwing meron po akong mga dinaramdam, ang laging bukang bibig ko, inang ko. Samantalang wala naman akong ginawa, kundi mga tuwiran sa kanya, kundi sumagot sa kanya. Talagang parang masayang-masaya ako kapag hindi ko nasunod yung sinabi niya. Pag nakalusot ako, pag nakatakas ako. Mga kapatid, baka sakali lang na may ganyan dito. Yung akala mo, naiisahan mo nanay mo. Yung akala mo, ang galing-galing mo na hindi ka napasunod ni nanay, na mas nasunod yung gusto mo kaysa sa kanya, na ipinilit mo yung gusto mo kaysa sa gusto niya. Mga kapatid, wala kang kaalam-alam. Yan ang nagdudulot ng luha at sakit, kirot sa puso ng iyong nanay. Isang bagay po, mga kapatid, na dapat nyo pong papahalagahan tong sasabihin ko sa inyo. Kung ang pag-uusapan pain, yung iyak, yung sakit ng nanay natin, kadalasan ang pain po nila, mga kapatid, it is open, silent. Diba? Yung mga anak, areglado lang sila. Parang kapag pinag-usapan yung mga kilos, galaw, ginagawa sa bahay, parang lahat okay lang without them knowing na tahimik lang yung nanay. Pero ang bigat na ng dinaramdam. Hindi mo alam na doon sa moment na nasagot mo siya, parang okay lang, nakaraos nakalipas, pero hindi mo alam ang sugat na dulot sa puso nung iyong hindi maayos na pagsagot, yung pagdisrespeto mo sa kanya. Sa pangit na salita, paglapastangan. Mga kapatid, yun po yung daing, yun po yung iyak, yun po yung sakit, kirot sa puso ng mga magulang. And you know, pag pinag-usapan ng pain of our mother, it is open, silent, and sacrificial. Pakitaas nga po kamay ng mga nanay. Kasi hindi ako nanay, kaya ang pinagbabatayan ko po dito, kayo mismo Hindi ba minsan, nasasaktan na kayo, tinitiis nyo pa. Kasi sa sobrang pagsasaalang-alang sa mga anak. Tama po? Yung pong pagkakataon ng mga kapatid, sabi ko nga, katulad nung aking example kanina, nang akala nila ang pagsagot, ganun lang. May mga pagkakataon nga na mas gugustuhin pa ng mga mother ang physical hurt kaysa doon sa emotional. Yung bang mga moment na hindi sila makapaniwala. And then kapag may mga matitinding sitwasyon sa buhay, mga tahimik yan. Pero nagsasakripisyo yan kahit sila'y nasasaktan. Kaya mga kapatid, ang usapang pain ng mother natin, it is open silent, it is open sacrificial. And you know,
it should be suited. Dapat yung sakit ng magulang natin, tayo dapat yung medyo, yung bang kahit gaano kabigat ang sitwasyon, ang konsuelo nila, ikaw. Ang konsuelo nila, mga kapatid, ikaw. So paano ko po ba maiaboy na masaktan ko, mapaiyak ko po si nanay? Una, don't ignore them. Wag niyo pong binabaliwala ang magulang nyo. Are you listening? Hindi ba? Isipin niyo po, wag muna tayong magbiblia. Simple, logic po ito, logical po ito. Ang tanong ko sa iyo, sino mahalaga? Magulang mo, kaibigan mo? Sagot! Ayan, mga bababait na bata. Sinong mas mahalaga sa iyo? Di ba? Sinong mas importanteng tao dapat sa buhay mo? Magulang o kaibigan? Kadalasan, sino ang gusto mong kasama? Saan ka masaya? Ano mga na-experience mo sa mga kaibigan mo? At kamusta? Kamusta yung magulang mo sa'yo? Sabi ko nga mga kapatid, ang isang pinakamasakit sa magulang, yung ang pakiramdam niya, ini-ignore na siya ng kanyang anak. After all, di ba? The love, care, everything. Easily, binabaliwala mo. Yung wala ka ng pakiramdam, wala ka ng pakialam, masaktan man siya, wala ka ng pakialam kung magalit man siya, wala kang pakialam, yun po yung pinakadelikadong kalagayan. Mga kapatid, do not ignore your mother. Isang napakahalagang bagay po na gusto ko pong ipaalala sa bawat isa sa atin. Wag nating i-ignore ang ating pong mga magulang. And then, don't insult your mother. Minsan proud ka pa na ang dating mo, hindi mo inisip na sa ginagawa mo, na insulto mo magulang mo. Be sensitive, be conscious, and please be cautious. Make sure, anak, na sa anumang kalagayan mo, huwag kang papayag na maiinsulto mo ang nanay mo. Maiinsulto mo ang magulang mo. Kung nagkamali sila ng salita, kasi ikaw ginastusan nila para makapag-aral eh. Tapos nabaluktot yung salita, pinagtawanan mo. Naintindihan niyo po ibig sabihin? Mga kapatid, mga minamahal, the reason why you are what you are now, it is because of the fact that your parent, your mother sacrificed a lot and you have no right to insult them. Kung meron yan dapat nag-iingat at huwag maglalagay sa kahihiyan sa mga magulang, yung anak. Hindi ba dapat ang tinatakbo ng isip ko bilang anak, huwag kong maipahiya ang magulang ko. So don't you ever ignore your mother, don't you insult your mother, and don't insecure them. Mga kapatid, don't make them insecure. Kasi yung nanay, wala nang ginawa kundi ipagmalaki kayo. Alam mo yung anak ko, alam niyo pag nagsalita yung nanay, ang anak parang walang kapintasan. Kasi laging, ang galing ng anak ko. Di ba? Ang galing ng anak ko. Minsan nga sinasabi mo sa mga usap mo, tingnan mo yung anak ko, ang ganda. Yung mga kausap mo, ganda. Pero wag na wag silang aakto ng hindi maganda. May kalalagyan sila. Bakit? Maganda anak ko! Ha? Maganda ang anak ko. Di ba maganda siya? Wag na wag kang kokontra. Yari ka. Ganun katindi ang mga magulang. Tapos, ikaw, okay lang sa'yo binabaliwala mo sila? Okay lang sa'yo na insulto mo sila? Mga kapatid, kahit may narating ka na, kahit na ikaw ay yumaman na, kahit ikaw ay somebody na, kahit ikaw ay sikat na, kahit ikaw ay masagana na, kahit ikaw ay nasa mataas na posisyon na, huwag mong hahayaan na ipaparamdam mo yan sa magulang mo. Tatandaan mo to, boss ka ng kumpanya, anak ka ng nanay mo.
Ay, parang ang pangit pakinggan na anak ka ng nanay. Totoo naman kasi yun eh. Di ba tama naman? Kahit na ikaw ay mayaman, kahit ano ang maging estado mo sa buhay, anak ka pa rin ng nanay mo. Kaya makinig ka na anak ng nanay mo. Huwag makakalimutan yun. Dapat po lahat ng maging kalagayan natin ay maging crown ng ating mother. The crown of the mother. What is number 1? The care of the mother. Number 2, the counsel of the mother. Number 3, the cry of the mother. Ano yung pinaalala natin? Do not ignore them, do not insult them, and do not make them insecure. Huwag nating hayaan na magulang natin na i-insecure. Di ba? Yung mga kwento-kwento na kung saan, dahil labandera siya. Di ba dapat ikarangal mo yun? Nanay mo naglalaban ng damit mo, yung iba nagpapalaba sa labandera. At pati anak ng may anak, ipinaglalaban ng nanay mo, you should be proud of your mother. Amen? Wag naman po pagkatapos nito, mag-a-apply kayong labandera lahat, mga nanay. Mga kapatid, kung sakali mang labandera ang nanay mo, hindi kinahihiya yan dahil labandera siya, ibandera mo yan, mga kapatid. Diba? I am proud of my mother. I am proud of my parent. And because of that, I want to make them proud too. Maganda po na yung nanay natin natutuwa na ikaw ang anak niya. Opo. Kahit hindi ka person. Alam niyo naman yung storya ko, di ba? Yung mga simpleng gusto ng magulang nyo, mga kapatid, pagbigyan po natin. Sabi ko nga, yung nanay ko, simple lang ang gusto niya. Pagkatapos ng school year, pagka-recognition, mapaakyat ko lang siya sa stage. So, ginawa ko lahat ng paraan. Pag tinatawag ang honor, kahit hindi ako yun, aakyat ako sa stage. Anong gagawin ng nanay ko? Pupunta rin siya, aakyat siya. At sasabihin niya, anak, hindi ikaw yun, hindi mo pangalan yun. Pero napaakyat ko siya sa stage. Ang hindi ko lala kung masaya nanay ko na umakyat sa stage. Ganyan siya nung nakaakyat ng stage. Anak, hindi ikaw yung bumaba ka dyan. Mga kapatid, mga minamahal, nagtatawanan tayo. Pero mga anak, hindi nyo alam, simple achievement nyo. Diba? Big thing. Sobrang laki ng bagay. Ang bira, nung nagtapos ang pag-aaral ang award mo di ba, perfect attendance Tuwan-tuwa siya kung makaasta siya, parang ikaw ang valedictorian. Kapatid, ikarangal nyo. Kasi may mga valedictorian, hindi na perfect yung attendance, pero yung anak mo na perfect ang attendance. Di ba may punto po ito? Di ba? Ang dapat maging goal ng mga anak, ang maging crown sila ng kanilang magulang. Sana po ang koronang ibibigay nyo sa magulang nyo, hindi yung korona ng patay. Na dahil sa konsumisyon, na dahil sa sakit ng kalooban, na dahil sa stress, na dahil po sa hindi mo magandang pag-uugali, anong nangyari? Diba? Naaga buhay ng magulang mo. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga anak, makinig kayo sa nagsasalita sa harapan nyo ngayon. Because I've been there. And I praise God. Binigyan niya ako ng pagkakataon. Kaya nga sabi ko po sa inyo, hindi ko maiwasan na maging emosyonal pag pinag-uusapan ng nanay. At ang sobrang pasasalamat ko sa Diyos, kasi kung ang nanay ko namatay, na hindi ako na-save, kung ang nanay ko namatay, na hindi ako binago ng Panginoon, palagay ko po, yun ang higit na sakit sa puso ko, na nawala ang nanay ko, na masama ang loob niya sa akin, nawala ang nanay ko, na hindi maganda ang ipinakita ko sa kanya. Kaya kung ikaw yung anak na sutil, kung ikaw yung anak na palasagot, kung ikaw yung anak na palasuway, kung ikaw yung anak na pasaway, ikaw yung matigas ang ulo, sabi ko sa inyo, you need to hear this message to be reminded, because one day, sasabihin ko sa inyo, gustuhin nyo man, wala na kayo sa pagkakataon. Habang may chance pa, habang may pagkakataon pa. Mga kapatid, ang mensahe po natin ay isang napakagandang paalala. Never forget your mother.
ang binigyang emphasis po dito, when she is old. Nag-uusap kami mga kapatid, kasi ang nanay ko po namatay, 92 years old. Sobrang blessed. 92 years old. Pero ano po ine-expect nyo sa 92 years old? Meron nga po, 50 anyos pa lang eh. Paulit-ulit na eh. Opo, yung bang gustong gawin ng anak, i-record na lang, tapos pag magsasabi si nanay, ito po yung sasabihin nyo. Kasi yun po yung reality. Di siyempre, lalo na kung 70 na yan, 80 po yan, 90 po yan. Sa Biblia, pag nabuhay ng 70, blessing. Pag nabuhay ng 80, lalong blessing. Pag lumagpas dyan, lalong blessing na blessing. Pero in the reality of life, pagka nagkakaedad, medyo maulit na talaga. Maulit na po pag nagkakaedad. Maulit na po mga kapatid. Pag nagkakaedad po, maulit na. Yun talagang, yun po yung ano niya. Maulit na po siya mga kapatid. Pag nagkakaedad. Yun ang totoo niyan. Napaka-particular na sa maraming bagay. Maulit na, mga kapatid. Maulit na siya. Pag nagkakaedad. Pero alam niyo po ang takbo ng isip ko? Sabi ko sa mga kapatid ko, ngayon naiirita tayo kasi paulit-ulit si nanay. Kasi hindi mo ba naisip na tayo rin, tiniis nila tayo, maulit tayo sa kanila eh. Mga kapatid, yun ang cycle eh. Yun ang life cycle mga kapatid. Darating doon sa time na mangyayari yan. Pero ang sabi po ng Bible, forsake your mother. Forsake not your mother when she is old. Mas kailangan niya ng understanding. Kaya nga, saludong-saludo ako. So please don't get me wrong. Nasaan si Ate Maan ngayon? Si Mami Maan nasaan? Nagtitiis. Yung idea ng pagtitiis hindi negatibo. Sobrang lalim ng pagmamahal. Mga kapatid, nagtitiis po siya. Nagsasakripisyo siya. Bakit? Sapagkat alam niya na kaya siya nakarating sa kalagayan niya, nagsakripisyo yung magulang niya. Just try to imagine, sa edad ni Ate Maan, ni Mami Maan, bumibiyahe po yan at nag-i-stay siya ng napakatagal doon sa lugar na yon, samantalang nandito ang mga ka-precious rubies niya. Mahal niya kayo, precious rubies. Pero di kayo pwedeng pumantay sa pagmamahal niya sa magulang niya. At isipin niyo kaya ngayon, yung edad ng nanay niya na more than 90 na rin po, mga kapatid. Tama po ba? Di ba? So isipin niyo po, alagain na po yan. Ang ibig sabihin, tiyagain mo na po yan. Pero hindi problema yan sa anak na nagmamahal at kumikilala at tumapanaw ng utang na loob sa kanyang ina. Kaya para sa akin, kasalu-saludo po yun. Kahanga-hanga po yun. Mga kapatid, mga minamahal, meron na siyang sariling pamilya. Pwedeng sabihin niya na may sarili na siyang buhay. But listen, exactly, ang sabi ng Bible, forsake not your mother when she is old. And that is exactly for me a very good example to consider. Imagine po kung ano ang kinagampanan ni Nanay Maan sa kanyang ina. Hindi pa ho ganun ang kalagayan ng mga nanay natin. Ngayon, wala tayong katsaga-tsaga. Ngayon, nakukulitan tayo. Ngayon, ang mga reaksyon natin, ganun na lang. Mga kapatid, never forget your mother. Tumayo po tayong lahat. Tatawagin ko po si Pastor Norman. Sige po. Ito po'y magandang pagkakataon para tayo po'y mag-meditate. Meditate on this message. Never forget your mother. Nawa naging paalala po ito sa bawat isa sa atin. Para sa panyaya, tawagin ko po ang ating pastor.